utang bungang araw because it cools the skin and helps prevent rash from coming back. Naubungang araw, tuloy-tuloy ang laro. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Banggaan ng dalawang kotse sa Pasig, huli sa CCTV. Miami Heat, ipinagdiwang ang kanilang NBA Championship sa pamamagitan ng parada. At Claudine Barreto napaiyak na maalala ang lagay ng itinuturing niyang ama sa showbiz na si Dolphy. Antabayan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Mga kapuso, marami pa rin po ang kumekwestiyon sa nakatakdang pagpapautang ng ating pamahalaan ng $1 bilyong o mahigit 42.3 billion pesos sa International Monetary Fund o IMF. Ang nasabing pondo gagamitin daw para makatulong sa problemadong ekonomiya ng ilang bansa sa Europa. Pero paglilinaw ng Administrasyong Aquino, galing ito sa ating gross international reserves at di kasama sa pondo ng national government. Una kasi ng ilan, dapat daw ay ginastos na lang ang napakalaking halaga para masolusyonan ang samut-saring problema sa ating bansa. Ang $1 bilyong na ipapautang ng ating pamahalaan naman sa IMF, yan naman po ang ating pag-uusapan kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning sa Tito Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Tama yan sinabi mo, Connie, ano ha? Pag gross international reserves yan, mga kapuso, reserba. Hindi pwedeng gamitin para sa mga kahit infrastructure, etc. Totally not at all. Number two, sang-ayon ako na dapat talagang tulungan natin ang mga countries of Europe and the IMF who are helping them because nung kailangan natin, tinulungan tayo. Now, the quality of that help was something else again. Alam naman natin na since the financial crisis in 1998, ang daming mga countries talaga nagsasabi, oy, IMF, mali ang ginagawa nyo, kailangan meron tayong bagong financial architecture. Hindi pa nakakamit yon. So there is a little worry na baka yung mga conditionalities na binibigyan ng IMF sa kanila, baka hindi lang tumalab kagaya ng nangyari sa atin. It took us, almost 20 years, mga kapuso, to regain our tinatawag na per capita real income levels, since yung nagkaroon tayo ng crisis noong 1986 kasi bata pa kayo, yung mga bata nang nanonood dyan. Wala pa kayo sa mundo. Alright? So we must lend, etc. Alam nyo, ang kinakabahan ko lang nung binasa ko ito, bakit naman ang laki-laki ng pinautang natin. And it's not only pala 1 billion ang pautang natin sa IMF sa ngayon, ha? 1.8 billion na ang pautang natin. So I was worried. Sabi ko, ang Malaysia, 1 billion rin ang pledge nila for this round. Ang Thailand, 1 billion rin. Bakit tayo 1 billion? Ang per capita income ng Malaysia is $9,000. Ang per capita income ng Thailand is 5,000. Yung per capita income natin ay 2,000 lang. Medyo yata nagyayabang tayo. Ayun. On the other hand, mga kapuso, pinag-aralan ko rin. Alam nyo, ang reserba ng central bank natin, in other words, our financial position seems to be stronger. Seems to be stronger than Malaysia and Thailand. You know why? Because yung debt ng Malaysia, 40% of that is short-term. Ang debt ng Thailand, ganun rin, a little over that. Ang debt natin only 11% is short-term. So talagang hindi tayo mahuhuli ng krisis. At saka yung reserba natin, malaki. We can actually pay all our debt. Aba. And still, or pay our short-term, all our debt. Because ang foreign reserves natin is 75 billion, 76 billion. Ang utang natin, external debt ng gobyerno, ng buong Pilipinas, is only 63 billion. Ayun. So, it's okay. We can do it. I only wish that the central bank had been a little bit more transparent at saka medyo nagkuhan sila ng konti, imbes na, ito ang ginawa namin. Take it or leave it. Alright, papasagot po natin yan. Makasama natin dito ngayon sa studio
Si Ginoong Diwa Gunigundo, siya po ang Deputy Governor naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Connie. Magandang umaga, ma'am. Siguro hindi mo na ako dapat inimbita kasi nandito na si Professor Winnie. No. Diwa, what we wanted to tell you is para mapalinawagan natin sa mga nakikinig because they're always saying, bakit hindi natin ginastos yan for this, that, or the other? Please tell us. First, sige po. Yung reserba natin, saan exactly, where are they? That $76 billion in international reserves, where are they physically located? Okay, well, unang-una, ang Bangko Sentral autonomous mula sa national government. At yung pinag-uusapan natin na sana ginastos na lang sa tulay, infrastructure, power, pinautang sa mahihirap, yan po ay hindi mababawasan, yan po ay nasa budget pa rin. Kung ang budget ay 1.6, 1.7 trillion pesos, hindi po magagalaw yan. Doon po sa ating pagkakabigay o pagkaka-pledge ng $1 billion in loans to the IMF. Bakit? Sapagkat ito po ay kukunin sa gross international reserves. Okay, where are those reserves located, please? Ayon po sa batas, ito ay dapat pamahalaan ng Bangko Sentral at ito ay dapat ilagay doon sa tinatawag nating matitibay na mga assets such as gold. 11% po ng ating 11-12% ng ating reserves ay nasa ginto. Yung iba ay nasa tinatawag nating hard currency. Para sa ganon, kung kinakailangan ng dolyar o ng euro, meron po tayo. Konti lamang yun. Sandali lang, Diwa. Nasa bangko po yan. Nasa vaults ng bangko. Hindi po. Nasa iba't ibang bangko sa ibang bansa upang kahit na May time mangyari deposit, yan ay tumutubo sa atin. And finally, yung pong karamihan yan ay nandun po sa tinatawag nating foreign investment. Ang foreign investment po, ito ay ibinibili natin ng US Treasury. Iba-iba ang tenor niyan, iba-iba ang maturity, iba naman, Eurobonds. At iba't iba pang mga tinatawag na assets na utang ng ibang bansa, yung debt securities. Next question, Diwa. Yung mga foreign reserves natin, international reserves natin, nasa mga bangko, iba-ibang bangko, hindi ba nakakatakot yun? Because ang dami-daming mga bangko na medyo nakakaproblema. Moody's has downgraded 7, 8 international banks. Ang pera ba natin nandun sa mga bangkong yon? Wala, kakaunti lamang po yung sabi ko kanina, kung foreign exchange lang, kung time deposit ang pag-uusapan natin, kakaunti lang ang nandiyan. Okay. At in the first place, kung ating iisa-isahin yung mga bangko, wala na tayong pipiliin eh. Tayo muna, sandali Wala tayong pipiliin. Third question. Third question. Teka, yung pinakahuli, meron po tayong tinatawag na reserve position sa IMF. Part din po yun ng ating reserve. Yes. Ngayon, kapag tayo po